Ano ang Special Power of Attorney o SPA? At ano naman po yung attorney in fact sa real estate? Hello mga kakonsyaba! Sa real estate transactions may mga pagkakataon na hindi po nakakadalo yung buyer o kaya po yung seller para pumirma ng mga dokumento. Dito po pumapasok yung SPA at yung papel ng attorney in fact. Pero ano nga po ba ito at paano po ito gumagana? Unahin po natin ano po muna yung special power of attorney. Ang SPA po ay isang legal na dokumento na nagbibigay ng pahintulot sa isang tao upang gawin ang isang particular na transaction sa ngalan po nung may-ari o nun pong principal. Ginagamit po ito kung ang buyer o ang seller ay nasa ibang bansa, kaya po may emergency o hindi physically available para asikasuhin yung transaksyon. Sa real estate po, yung SPA, karaniwan pong ginagamit po yan sa pagbili, kapag po nagbebenta, pumipirma po ng kontrata, kaya po pagkuha po ng title at iba pa pong legal na mga process. Ano naman po ang nilalaman ng SPA? Siyempre po, dapat malinaw tsaka detalyado po yung SPA para maiwasan po yung problema sa future transactions. Kadalasan po, ito po ay may pangalan po ng principal, yung taong nagbibigay ng authority. Halimbawa po yung buyer o kaya po yung seller. Siyempre po, nilalagay po doon yung pangalan ng attorney in fact, yung taong pinagkakatiwalaan upang kumilos sa pangalan po ng principal. Tapos, ano-ano po yung specific powers niya? Dapat nakasaad po kung anong particular na action yung pwedeng gawin ng attorney in fact. Halimbawa, pwede ba siyang magbenta, magbili, o kaya po pumirma ng kontrata. Dapat din po may validity period. Kailan at hanggang kailan ito maaaring gamitin. Ito din po ay ninonotarize o ino-authenticate. Kailangan po ito ay notaryado at kung nasa ibang bansa naman po, dapat consularized po, apostilled po siya para tanggapin po dito sa Pilipinas. Ngayon, ano po yung attorney in fact at ano po yung kanyang trabaho? Yung attorney in fact po, siya po yung taong binibigyan ng kapangyarihan sa ilalim po ng SPA upang gawin po yung real estate transaction para po doon sa principal. Ngayon, ano po yung trabaho ng attorney in fact para po doon sa seller? Siyempre po, pumirma ng deed of sale at iba pang legal documents sa pagbebenta. Maaari din po siya tumanggap ng bayad o asikasuhin yung financial transactions. Pwede din po na siya yung magpoproseso ng paglipat ng title sa buyer. So, yung trabaho po ng attorney in fact naman para po sa buyer, pwede din po yung pumirma po sa contract to sell, sa deed of sale, at iba pa pong dokumento sa pagbili. Yan din po yung pag-aasikaso ng loan application at iba pa pong financing requirements. Yun din po pagproseso, yung pagkuha ng titulo mula po sa seller o kaya po pagpaparegister po nito sa kanyang bank. Protektahan din po nito yung buyer at po yung seller dahil malinaw po yung responsibility ng attorney in fact. Siguraduhin niyo lamang po na ang pagbibigyan ng SPA ay isang pinagkakatiwalaan po ninyong tao dahil may legal implications po ito kung magagamit po sa maling paraan. Mga kakonsyaba, may naranasan na po ba kayo sa paggamit ng special power of attorney? I-share niyo po sa comment